Buhay ko, trabaho, tagumpay, tawanan at tulungan. Ito ang Buhay Ireland Podcast! Let's go! Buhay Ireland, lakas ng kabayan. Trabahong tutot o di lang harap-harapan. Driver, nurse, pati construction, factory, office, taas no sa action. Buhay on ay may gabay ka rito. Sa hiring negosyo, di ka nag-iisa, bro. Kainan, inuman, kwento ng tagumpay. Boses ng Pinoy, tuloy lang ang buhay. Kahit malayo sa Pinas ang paa, puso ng Pinoy ay nandito pa rin. Yun. Yun nga pala, guys, si Jay bumabalik. Bumabalik galing sa sa ilalim. Ito, nag-live tayo kasi it's our episode 51 na siya. So parang second season na siya more likely para sa akin kasi ang haba na rin naman ng nilakbay ng Buhay Ireland. So I think we deserve naman na have a live especially special event special podcast today. As I said, special siya dahil hindi lang siya sa episode 51. Okay, umabot na tayo sa 51. And then, kasama na natin ulit si Jay. Kaya parang talagang double special yung ating ginawang preparation para sa lahat. Saka iba yung naging flow ng magiging season 2 na ba to or season 1 pa rin? Well, parang actually, ayaw ko nga lagyan ng season eh. Gusto ko dire-diretso lang. Parang gusto ko dire-diretso lang. Pero parang mas maganda na rin na may parang lagyan natin ng guhit. Kahit dire-diretso siya, 51. Pero para saan? Parang season 2. Kasi ang season 1 kasi natin medyo ang dami na natin na-tackle. Marami na tayo na i-share sa lahat. Dumami na, kumbaga. Saka dumami na rin yung mga sponsor ng Buhay Ireland. Dumami, oo. Grabe yung big flow. Ibang flow ng Buhay Ireland. Iba ang flow ng Buhay Ireland. Kaya yun nga, kaya sinasabi ko sa kanila na na parang I feel like we're upgrading na rin. Kasi sobrang dami na overwhelmed na tayo dun sa mga taong sumusuporta since day one until now. I think we deserve naman na rin talaga sila. I-focus natin yung pasasalamat natin sa kanila, sa mga viewers, sa mga sponsors, sa lahat ng nanonood ng Buhay Ireland until now. Maraming salamat. So, special tayo dahil nawala nga itong si Jay. Matagal na rin nawala si Jay pero we still have the connection. Kalahating taon na. Kalahating taon lang naman. Pero kasi meron kasing bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Kasi maski naman ako syempre, minsan hindi ko rin gusto muna. Pero to make sure na tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari. Pero gumagawa tayo ng paraan, ini-schedule natin lahat. Pero ayun, usapan to kay Jay, bakit siya nawala? Para sa mga nagtatanong bakit laging iba kasama ko, bakit nasan si JR, yung original, yung mga ganung bagay. So, ngayon yung malalaman yung sagot kung bakit siya nawala. Hindi naman siya nawala actually. Lang siya, may focus lang siya sa buhay niya na I think he is, parang tama naman yung desisyon niya. Pero ito, sasabihin niya sa atin yung buhay niya before and ngayon, anong pinagkaiba at ano ba ang nangyari sa kanya, guys? Chismis to, guys, chismis. Wala kasi, Jerome. Jay. Wait lang. Bago natin malaman, sabihin natin sa mga tao, baka pwedeng i-share sa lahat, guys. Kayo mga nanonood ngayon, share nyo naman tong aming Buhay Ireland live podcast. At sa mga viewers natin dyan na gustong mag-like, comment lang kayo, pwede shout out. Kaya share nyo lang. Okay? Yun, go, Jay. Bakit? Kwento mo sa amin. Bago ko ikwento, share nyo muna, guys. Pala? Na kasi nagbakasyon ako sa Pilipinas. Bakasyon kami ng asawa ko. Tapos, yun, pagbalik namin dito sa Ireland, 1 month vacation Tapos pagbalik namin dito sa Ireland, yung mga 3 weeks, mga 3 weeks na kami dito sa Ireland doon. May inaasahan na hindi mangyari. Yun nga, yung sa family ng asawa ko, yung nanay niya namatay. Tapos sabi namin mag-asawa, mag-focus muna ulit tayo kasi maraming nawala Kaya, para makaano ulit sa dati. Makabangon ba? Makabangon, Yun. Kaya, naging, hindi naman siya busy. Nag-focus lang talaga kami. Sa buhay namin na pwede mangyari, ganun.
Yun nga, Yes. lumipat na ako ng trabaho. Ayun. Lumipat, okay. Tapos, ano pala guys, working student ako dito sa Ireland. Ano na, dati akong butcher. Ngayon, healthcare assistant. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin. Yun. Medyo masakit din sa banks yung mga assignment na kahit na online lang. Gusto mo yan? Hindi, okay yan. Okay yung ginagawa mo kasi hindi naman tayo hinto sa isang bagay lang eh. You have to, step up pa rin, di ba? Kaya, okay yung ginawa mo. Tapos, okay, follow. Yun, hanggang ngayon. Ngayon, na ako, nasa nursing home na ako nagtatrabaho. So, iniwan mo na yung pagiging butcher mo nung Hindi naman sa iniwan ko, Jerome. Kahit paano, pamahal din ako sa pagiging butcher eh. Hindi ko kaya hindi ko makakalimutan yan sa talagang buhay. Kasi kung di dahil sa pagiging mo rito, butcher, di ka rin mapupunta dito sa Ireland. Doon ka nag-start eh. Ilang taon na ba yun? Ilang taon ka nasa butcher? 6 years ako doon sa pagiging butcher. Sa pagiging butcher ko, maraming nangyari. Challenging doon. Challenging talaga. Kahit tanong natin sa lahat ng butcher dyan sa buong mundo eh. Mabigat, no? Mabigat talaga. So, ngayon, Tapos? Ngayon, paglipat ko dito sa nursing home, malaking differential. Masaya naman maging healthcare assistant. Yan. Pwede ba matanong, paano ka ba naging nursing assistant? Care assistant, nursing care assistant. Paano ba? Paano nag-start yun? Paano nag-start yung journey? Pa lang, Jerome, nagtatrabaho ako as a butcher noon. Tapos nag-aaral ako ng PTAC level 5 dito sa Ireland. At the same time, no? Tapos ngayon, sabi nung asawa ko, gusto mo mag-apply dito kasi kailangan namin dito. Pero, pwede na, naka-4 na yata akong modules na. Okay. Naman, natanggap naman dito sa nursing home. Okay. Ngayon, masaya na ako na wawala na yung pagod ko kasi kasama ko ng asawa ko. Ayun naman yung main reason, di ba? Kinikilig ka ako. Ang tagal nyo kasing hiwalay. Di ba? Kahit nandito kayo sa Ireland, tagal nyong hindi nagkasama. Hiwalay pa rin kami. Nag-work siya sa Kildare, sa nursing home. Tapos, ako nasa Cabot. Weekend na lang siya umuwi na. Ngayon, magkasama na kami. Yan. Ngayon na magkasama na kayo sa para ba nursing home? Parang place or pareho kayo. May mga Pinoy din doon sa nursing home niyo pala? Meron naman. Marami. Malaking nursing home ba to? Maliit lang siya. Okay. Sa Kildare. Ang tanong ko, ano yung unang feeling na alam mo, siyempre nag-aaral ka online, sabi mo. May mga rin ba? May mga physical attendant ka rin ba dun sa habang nag-aaral ka? May mga ganun din ba? Wala pa sa ngayon. Wala pa. Okay. So, nung unang pumasok ka, Pero meron may mga araw din na siguro pupunta rin kami actual. Yun, actual. So medyo nagkaroon ka na ng idea before ka sumabak, no? So yung unang, sige, sabihin na natin na kuha mo na lahat ng parang yung way na magtrabaho as a care assistant. Yung unang pasok mo sa trabaho mo as a care assistant sa nursing home, ano yung feeling? May feeling ba na same lang na feeling sa butcher? O feeling iba yung feeling niya na parang kinakabahan ka na parang hindi na to mga baboy. Ako na talaga to. Actually, Jerome, malaking diferensya eh. Malaking diferensya. From butcher to healthcare assistants. Parang feeling ko di ako nagtatrabaho kasi nasanay ako sa hard job. Mabigat na trabaho. Tapos pagdating dito, gano'n. Siguro sa umpisa,
Mm. Yeah. Tapos yung 'di ba yung break time dun sa pagiging butcher mabilisan lang. Dito okey naman. Oo. Mm. Sakto lang na hindi ka Sakto nagmamadali, lang. hindi ka rin Oo. matagal Saka pero nalalasa ko juicy. na yung pagkain ko, eh. Nakakakain ka na talaga ng mabuti. Oo, nalalasa ko na Ayun. yung pagkain. Dun sa So dati kasi mabilisan oo, talaga. mabilisan talaga 'no? Iba, may hinahabol ka, eh. Dito hindi mo kumbaga may mga time lang talaga na you have to bilisan din minsan pero hindi siya as in gano'n na kabilis kaysa sa Mm. baboyan dati. Oo, oo. Anong feeling nung unang ikaw yung humawak ng isang pasyente? Ano yung feeling mo na eto pala yun? Or kinakabahan ka ba? Oo. Kasi siyempre first time mo hawak ng totoong pasyente. Anong pinagawa sa'yo? Nag-training ako. Talagang um, marami rin papaano yung mga una Mm. siyempre yung dito yung mga 5 moments hand hygiene, gano'n. Yan. Na-training ka dun. Tapos yung Mm. sa infection, Okey. tapos ano, papaano mong yung i-handle yung clients mo. Oo. Hmm, paano mo siyang ano, yung mga papaanong 'di ba, ako Jerome, kahit ikaw rin naman kasi ikaw rin 'di ba Oo. healthcare assistant ka, paano mo yeah, Oo. iba-iba kasi yung attitude ng mga Oo. matatanda, eh. Oo, Oo. paano Pero mo siyang yung unang mausap, paano hinawakan mo mo okey naman? Okey naman hmm? yung unang hinawakan mo? Maayos naman? Oo, okey naman ka Okey, Jerome kasi yung unang hinawakan ko, alcoholic abuse siya. Gusto okey lang medyo difficult niya yun, oo, oo. gusto lang niya ah, parang parang hindi naman sa gusto niya na Oo, sabi ng doktor sa kanya kasi, maglakad siya yeah. every morning ng 1 hour tapos 2 hours sa hapon, gano'n. Para Mm. siguro maano siya, 'di ko ma-explain, eh. Parang iba kasi Ah, iba rin kasi 'pag mga gano'n na pasyente mo or inaalagaan mo, they have their mm, own mind. Parang kung drug siya, or user or whatever, ang hirap niya kasi may sarili siyang way, 'di ba? oo, Na ipipilit niya kahit alam mong hindi puwede, sinabi na nga ng doktor, pero para sa kanya parang wala akong pakialam basta ito gusto ko pa rin. Kasi may mga gano'n, pero minsan naman sumusunod naman din sila sa payo, oo. 'di ba? You're there to Saka support kung ano man yung kailangan, 'di ba? tapos yung iba Mm. naman, may dementia gano'n, Oo. eh, lakad ng lakad siyempre 'di mo naman sila puwedeng iwan. Yes. So, Hmm, binabantayan mo talaga sila 'no? bantayan talaga 24/7 kasi monitor, oo. dito kasi yung work dito yung 1:1. 1:1. Mm, oo, Ang ang oo. minsan pinapagawa sa'yo 'no? Yeah, mahirap din talaga lalo 'pag mga bago ka. Kasi most likely gano'n yung paggagawa mo 'pag bago ka, iiwan yung gano'ng responsibility para sila makagalaw Tapos sa iba naman ano na parang kasi pala bago ka pa lang, pero by the time naman, 'pag tumatagal ka rin naman nakukuha mo na rin at parang oo, gagawin mo na rin yung ibang gawain tapos papaubayan mo na lang sa iba na puwedeng mag one to one, yung mga gano'n. Para ikaw naman ah, yung, parang umiikot lang yun, rotation, umiikot. rotation, Oo, oo. rotation lang yan na 'Di umiikot. 'di naman So puwede maglakad din ng maghapon, 'di ba? hindi isa pa, ang sabi sa survey nga na hindi ka puwedeng bantay ng, ng pasyente in about, dapat nga 1 or 2 hours lang, tapos iro-rotate sa iba naman. Kasi yung Oo, kung ikaw na magbabantay sa pasyente mo na buong araw, ikaw rin kasi nape-pressure ka na yung mind mo na na rin, parang iba na rin na parang nawawala na rin yung pasensya mo, yung mga gano'ng bagay. It mm. comes. So sabi nila I think 1 to 2 hours lang and then yung iba naman ang papalit. Para ikaw naman Pero sa'kin sa mga gano'n, makahinga. Mm. sa'kin siguro nasanay rin ako sa dati kong trabaho na Mm. yun nga, yung more on patient, doon talaga bardagulan dun, sa dati kong Oo. trabaho. Pero pagdating Oo. dito yung mga gano'ng na Mm. yung siyempre yung 'di mo yung
Hindi maiwasan Yes. yung client mo na mumurahin ka, gano'n. Oo, kasama Siyempre, yun. oo. Parang kumbaga sa akin wala na yun, eh, yung gano'n. Yes, Sanay na rin ako. sanay Sanay ka na rin na. ako sa mga Oo, kasi may mga ibang ano rin naman, eh, mga tao, kahit tapos normal na tao may mga nakakasama tayong ganyan oo, na ang hirap din ano yun, ang hirap din minu-minu minu-minuto siguro nagbabago ano, eh, yung attitude nila. oo, Kaya totoo yun. dapat talaga kaya mo silang utuin, gano'n, basahin, Yeah, yes, mm. tama. So ano yung mga natutunan mo dun sa Butcher na in-apply mo ngayon dito sa, pagiging healthcare assistant? Yun, yung Bukod sa patient, pasensya na sinasabi mo? Oo. Bukod dun may iba oo, pa ba na teamwork, parang na teamwork, teamwork yun, teamwork. oo, yan. Number 1 naman talaga yun. Tapos Oo, yung problem solving, medyo oo. May ano, meron dapat talaga kayong ano, umpisa pa 'di ba 'pag, bago kayo magsimula ng work niyo meron kayong handover, 'di ba? May mga ganyan, usap yung mga oo, kayo oo. kung ano yung Ayan, ibibigay na nangyari, gano'n ah, ba? oo. Oo, siyempre ka Jerome, So, ito gano'n. nahulog si lola, nahulog si lolo, ito yung nangyari, ayan. So, mai-news sila na naka-ano, titignan yung vital sign, tignan niyo kung magiging okey ba siya for the whole day, yung mga gano'n ba? Oo. May mga gano'ng Sa eksena ba amin sa inyo? Na parang hindi mo naman ano, hindi ikaw, ibig sabihin, kapapasok mo pa lang or nangyari na ba sa'yo 'yun, na may aksidente nangyari sa pasyente, hindi sa'yo pero ah, ibang ano? sa ngayon nga Jerome, wala naman kasi Ah, mga ano dito, mga nagtatrabaho dito talagang magagaling sila mag-ano na, mag-handle ng mm, clients. Sa ngayon wala. mm, Wala pa ako okey. na-encounter. Wala pa, okey. Kasi yun Saka yung magiging parang oo, sana wala, sana wala na gano'n ma-encounter. Kasi yun yung magiging ano mo rin, eh, break na parang 'pag may gano'ng nangyari siyempre magkakaroon ka rin ng idea kung anong gagawin, alam mo yun? Alam ko pinag-aralan mo rin yun pero at least makikita mo in person na ito pala dapat gagawin para next time alam mo na, 'di ba, magkaroon ka ng idea. Eh, okey, yung pinag-aralan mo sabi mo nag-aral ka dun, nag-aral ka muna, saan ka nag-aral? Para maano naman ma-i-share natin sa mga, gusto rin oo lumipat pala, ng available ang ano, Iona College. Dati ako sa Iona? ano, Highcase, oo. Sa Saan ka Highcase dati? ngayon, dati ako sa Highcase College, Ay, Highcase okey, College. Ngayon ano, parang nag-collab sila na okey, ngayon napunta kami sa Iona College. okey, Oo. Yung ano nila, yung Iona College naka-base sa KELS, okey. sa KELS, mm. Sakal siya, oo. So ano na paano mo nakita yun? Nakita mo ba 'to online or may Hindi nagsabi medyo sa'yo? ah, hmm, may inano lang sa'min ito ni-refer. Ni-refer? Mm. So ito tinry niyo, may binayaran kayo or, libre siya? Meron, Meron? meron. Meron, Meron kaming nagbayad din kayo? binayaran, Nagbayad ka rin, mm. oo. Hindi Tapos pa nga ako ilang bayad, ano eh. 'to, hindi ka pa kulang pa ba? Baka ano, baka December or January tapos na ako, Oo, graduation na ayun. daw. Kasi ano ka pa rin, continuous pa rin pala. Oo, 1 year, one diretso. year course ba 'to? 1 year course? Oo. Hindi, 1 year, oo, 'di ba? nag-start kami ng 2024, Oh, 2020. okey. So, this Ay, coming ano na, oo, December, 2022, January. So after 2020. mong ilang module 'tong kinukuha mo ngayon? Lahat ba ng module? 8 modules 'to, 8 eh. module. Ayun, 8 modules. Going to 6 na ako, eh. Okey. Going to 6 modules tapos susunod ulit. Siguro Kasi by December tapos na. bakit dahil kasi umuwi ka rin 'di ba? Sabi mo umuwi. Na ano ba 'yun, natigil ba 'yun or continuous 'yun na Oo, Kuya Jerome, natigil 'yun kasi yun nga may mm, inaasahan tayong 'di 'di ano, maganda. 'di maganda. Oo, Nag-rest kami, dapat tapos na rin 'tong modules ko, eh. Nag-rest oo. kami ng 3 months. Yes. Tapos ano, nung naka-move on, nag-ano ulit, nag-start ulit kami. Hmm. Ngayon And then hanggang ngayon yung ano mo, diretso. yung module na 'to,
eto every weekend, ganun ba siya or once or twice ba siya? O paano ano na 'to? Every Saturday, every Every Saturday. Saturday siya for the whole day or 2 hours, 3 hours ganyan siya? Ano siya, nag-start kami ng 9 AM to 6 PM. 6 ang haba rin pala 'no? Modules. Online. Oo. Masakit din sa bangs. Oo. Naramdaman ko na kung bakit. Dumudugo na nga ilong ko eh. Dumudugo na. Dahil sobrang haba. Tapos may break naman kayo for sure. At least, I challenge myself talaga na ano. Ang hirap din pala, no? Tapos after no, meron ka pang mga bibigay sila ng project sa inyo. Project, oo. Dami. Yun din yung isa pinakamahirap na yung project, no? Tapusin mo. Oo, may mga assignments din. Tapos may mga video, gano'n. Yes. So yun ang ano. Pero at least, di ba, you are doing well. So nakikita ko naman. Bago ka mag-ACA or bago ka umalis sa trabaho mo before, alam ba na mga kasama mo sa Butcher na aalis ka and then nabigla ba sila yung nalaman na, oh, si JR pala, mag-ano na to, mag-iiba na pala ng career? Oo. May Alam nila kay Jerome na nag-aaral ako habang nagtatrabaho. Alam nila. As yung dumating yung time na open yung nursing home dito sa Kildare. Pumasok na ako. Yun. Doon ka na pumasok, no? And then, nakakaano lang, syempre, hindi naman lahat is doon tayo sa isang bagay o isang trabaho. Minsan, iisipin mo rin na, siguro try ko naman itong ibang trabaho next time, di ba? Katulad ng ginawa mo, tumalong ka. Kasi ikaw rin, may reason ka rin kasi dahil gusto mong makasama yung asawa mo. Oo nga, nandiyan kayo sa Ireland, dito tayo sa Ireland, pero hiwalay kayo before, di ba? So, ang hirap din talaga ng ganung situation. Ngayon na nakapag-umpisa na kayo ulit, ikaw lalo ka na, kasama mo na siya, mas maganda ngayon. Mas makakatipid. Tama ba? Oo, makakatipid. Oo. Makakatipid naman. Nakakatipid. Parang hindi. Papayag na parehong. Huwag lang magsawaan. Hindi naman siguro. Hindi, ngayon na nandiyan ka, saan ka tumutuloy? May tinutuloyan ba kayo? Or ano ba yan? Nag-rent kayo ng somewhere? Ano ba yan? Nag-rent kami ng bahay dito. Sharing. Nag-rent kayo ng bahay? Sharing. Okay. Sharing muna. Share kasama ibang Pilipino? Oo. Yun. May sharing. Room lang kayo. Baga room. Tama ba? Room. Room. Pero may salary. Okay, may salary. So, medyo maganda rin pala yung nangyari, at least, di ba? Sa Kildare ka. Ito naman, medyo mabigat tong tanong na to. Kamusta naman at na-miss mo ba ang buhay Ireland? Oo naman, syempre, Jerome. Minsan nga, di ba? Yun nga, mga nag-message sa akin, bakit wala na daw ako sa buhay Ireland? Ganito, syempre, explain ko lang kasi, ngayon, alam naman nila. Kasi mga true friends, mga close friends, alam din nila bakit. Tapos yung mga followers na yan. Yes. Kasi marami rin nagugulat eh. Kasi alam mo, totoo lang, marami rin nagsasabi sa akin, bakit wala si JR? Ganyan, yung sabi na, asan yung isang kasama mo before? Yung lagi ko nakikita. Tapos nakikita nila, iba na kasama ko, si pinsan mo, si Bayaw, yan. Si attorney, yan. Shoutout pala kay kay attorney. Nami-miss ko na rin pumunta dyan eh. Man. Basta anytime. Anytime naman na free kayo kasi mahirap din kasi yung situation nyo, yung schedule nyo. Anytime na free kayo, welcome naman tayo dito sa ating buhay Ireland home base. Marami na rin tayong at least na natin sila attorney, si Jericho, si Ate Tigay, di ba? Yes. Nakausap na natin sila. And hindi naman kasi sabi ko nga sa kanila it takes time to get into this kind of yung atong ginagawa. Tuloy-tuloy lang kami kahit sabihin natin. Hindi ko rin syempre masabi sa kanila kung ano dahilan dahil ayoko magsabi kung ano yung nangyari sa'yo. Pero they understand naman kung bakit. And I understand lalo na ako syempre as your host, ikaw yung co-host ko talaga since nag-home style. Alam ko naman na dapat mong may pagtuunan ka ng
muna, ng laan, napansin para sa kinabukasan mo. Kaya hindi ka namin istorbohin. Pag ready, ilang beses na kami nag-uusap, Jay, ready ka na ba? Ganun tayo, di ba? Nagka-text tayo. O, Jay, kailan ka ready? O, yun, mga ganun. Kaming pag-uusap. Minsan pa nga, di pa natutuloy, di ba? Kasi Oo. biglang, ganito. Oo. Tama. Kasi may mga schedule tayo. Pero, as I said, iba rin kasi yung nagtataka sila. Yung mga kausap ko, yung mga kasama ko, sabi nila, sabi ko, kahit wala si JR ngayon, yung ano pa rin namin before, kami nagsimula nito eh. Since day one, sabi ko, day one kami. Paano ba nangyari sa inyo ni JR? Nag-away ba kayo o may sabi ko, walang ganun. It's just, it happens lang na, hinahayaan ko lang siya. Pag ready siya, go kami. At kinukwento ko sa kanila, paano ba nagsimula ang Buhay Ireland? Sabi ko. Kung papanoorin niyo yung Buhay Ireland episode 1 namin, malalaman niyo yung detalye kasi doon natin eh. 'Di ba? Binaba. Yung parang yung normal lang, kwentuhan. Tapos mga seryosong usapan, syempre. Di ba? Yes. Di ba? Chill lang yung natin, yung podcast natin dito sa Buhay Ireland. Ganun lang, di ba? Sabi ko nga sa kanila, yung usapan lang talaga namin. Dumating may mga sponsor, tapos mga kababayan natin, mga musikero. Oo. Tapos, pala. Ayan natin to, i-plug natin to agad. Plug na yan. Yung November 7. Kitchen Nadal, guys. Punta kayo. Kita-kits tayo doon, nandun ang Buhay Ireland. Yun ang inaabangan namin. Ano pala si Dat, lahat ng yan, supportan natin sila Dot, Proof Juice, di ba? Yun. Lahat ng banda, lahat ng magpa-perform. Yes. Pupunta talaga ang Buhay Ireland doon kasi we are partnered with MLG and Guardians. And yun nga, di ba? Sabi ko nga, hindi ko naman in-expect na pati tayo masasama sa kay magaling na organizer si Tol Adrian, Grand Tristinyo ng si President. Si President. Si GT. At congrats natin si GT kasi magaling na organizer yan dito sa Ireland. Yun. Sa organizer. Yes, marami pa silang aabangan na yun. Marami pa silang aabangan with us. Kaya nga sabi ko yung collaboration natin sa kanila with MLG Production and Buhay Ireland. Sabi ko, it's gonna be an eye-opening kasi. Sabi ko, maraming event na talagang nawala dito sa Ireland. So why not we collab and we make it happen. Parang gano'n, make it happen. Wala nang dalawang isip. Parang I know Adrian, I know Mel, pero iba pa rin yung parang go, sige, gawin natin to kasi start natin sa Battle of the Band. So sige, tingnan natin kung ano mangyari. And then kapag ito yung naging successful, and then marami pang ibang susunod na actually marami talaga. May mga napag-usapan na kami na hindi ko pwedeng sabihin. But more likely for next year, mga malaking event. Basta maraming event na pwede nyong malaman. Lahat ng information na mga darating na mga event dito sa Ireland na Pilipino, we have that in Buhay Ireland. So abangan nyo yung mga ganun. Pag kami nag-plug, asahan nyo na talagang mabibigla kayo at magugustuhan ng lahat. So, umpisa pa lang yung Kitchen Nadal. This coming November 7. Tickets are still available. Sabihin ko na rin. Pero limited na lang po. Ayoko mga ako. May mga bumibil pa sa atin since kagabi o nakarang gabi or nakarang linggo, whatever. I'm thankful na bumibili sila. Guys, you can buy your tickets here in Buhay Ireland. At sa ibang-iba, let's say si Mel G, yan, kung alam niyo yung profile ni Mel sa Facebook at Eventbrite. Yes, meron din sila sa Eventbrite. But may mga nagtatanong din, guys, mga nagtatanong about kung paano daw yung meet and greet. Ubus na po, sold out na po. Matagal na pong sold out yung meet and greet with Kitchen Nadal. Ang meron na lang tayo, normal ticket na lang. Pero we still have the ticket, pero limited na lang po. And total, na-plug na natin tong Kitchen Nadal. Ipa-plug ko na rin yung movie na meet, greet, and Bye ni Maricel Soriano, Piolo Pascua here in Savoy Cinema in Dublin sa November 15 and 16 after ng Kitchen Nadal. Meron na naman from Star Cinema. So we are selling the tickets. Man, ang dami. Sabi actually wala lang akong time na mag-pay kasi baka gusto mo padala tap
Yun, Tap Sponsor Tap. ng Yun. Hindi mo Speaking of Tap kakalimutan. Tap. Yo, huwag niyo kakalimutan guys for 15 euro bonus. Yeah, Tap Tap lang. Sa mga unang registration nyo, lagay nyo lang Boy Ireland and you can avail or not avail. You can have 15 euro free bonus. Malaking bagay yun. Sabi ko sa lahat na hindi lang sa Pilipinas no Ireland to Philippines. It could be from ibang country na you know some people who wants it. It could be India, it could be Canada, it could be America. Kung sino man kayo na who wants a 15 or $15 or 15 euro, 15 pounds, whatever currency yan. Pwede Yes, na ba free sila bonus yan. mag-avail ng Buhay Ireland shirt dito? Ay, wala pa. Then, meron nag-message sa akin. Nag-order, kala nila tayo ng Nagbebenta? clothing. May clothing na ang Buhay Ireland. May clothing tayo. Wala tayo May binibenta. clothing na tayo, kaso hindi pa Hindi ko pa tayo. alam Siguro pag Pero meron tayo nag-order na. Well, Ayos kung naman. Kung may kakausap sa atin na parang makikipag-collab din about sa printing, ganyan-ganyan, we are welcome naman to do it with them. Sa ngayon kasi talaga medyo hindi ako makapag-focus dahil nga ang dami nating iniisip na sa work family and sobrang dami na. Yeah, so kung gusto nila, sige, pag-usapan natin yon next time. So ano pa bang na-miss mo dito sa Boy Ireland, Jay? Sa podcast ngayon. Ito na ba yung start ng pagbabalik mo or dahan-dahan? Sa ngayon, Jerome, tapusin ko muna yung pag-aaral ko. Tapos, tignan natin yung situation ulit na. Mas larga na. Oo. Pag free time talaga na maka-date ako sa Boy Ireland. Yes. Anytime naman dito sa Boy Ireland, you are free to come naman, di ba? Na-miss ko dito, sabi mo kay Jerome, yung kulitan, syempre, may mga kababayan din tayo na natutulungan natin. Syempre, di nakawala yun yung pinaka-aim ng Boy Ireland talaga. Tumulong sa kapwa natin kababayan dito sa Ireland. Tama. Ang dami natin pwedeng matulungan talaga dito sa Boy Ireland and we are happy naman na sana tayo maging bridge nila doon sa sa hinahanap nila. May mga actually, may mga gusto ko rin i-plug actually yung kanina lang plug ko na rin hindi to sa hindi sa Boy Ireland. Nakita ko lang nurse hiring dito sa Ireland. Ito is from Aba PH. Kasi maraming ang Aba PH kasi isa sa mga company or agency sa Pilipinas na nag-hire. So this time, they are hiring a nurse assistant. Nurse assistant. Nurse talaga. So, siguro ilalagay ko na lang sa TikTok kasi hindi ko na nilalagay sa Facebook masyado, sa TikTok ko. Guys, sa mga gusto nyong ng job hiring, nasa TikTok ng Boy Ireland talaga yon, hindi na rin sa Facebook. And here, basahin ko lang, medical and surgical and ICU staff nurse yan. Vacancy in Cork, Ireland siya actually. So, they are looking for di ko lang alam kasi sa Aba PH to, which is legit na agency ang Aba PH. And benefits niya, it could have like 37 to 55,000 annually euro siya. So, yep. So, meron siyang at least 3 years experience sa work yan. Tapos, papapuntahin nila rito. Then, may mga sila contact sa main office sa EDSA, sa Davao, sa Cebu, sa Cagayan de Oro, sa Iloilo. And I will put all the description dun sa TikTok sa Boy Ireland. Sa mga gusto, pumunta. Ito guys, kung makikita nyo, yan. Aba PH yan. Ngayon ko lang nakita. Kasi nag-hire ulit sila. So, bonus. Link ko lang nasa comment section. Diba? Lagay ko lang sa comment section. And then, isa pa, nakita ko lang kahapon, potential resources, isa sa mga source ng mga natin yan, legit. From mga kaibigan natin mga figure na sila James Parmesan. So kumusta si Tol James? Boss James, kumusta na? Okay naman siya. Minsan nakikita mo minsan nagla-live kami dito ng weekend. Wala lang, kulitan lang din, 'di ba? Sabi ko nga lahat ng nakasama natin na guest pwede naman sumama sa atin para doon kulitan, magbigay ng payo, magbigay ng kahit na pwedeng ibigay, makatulong sa iba. So malaking bagay yung ganong connection, hindi naman napuputol lang after ng guest natin sa mga yan, tapos na.
Hindi, we still have communication with them and nakakatulong talaga sila kasi yung mga bagay na hindi natin alam, sila nagsasabi. So it's good to have that kind of people, di ba? So as I said, they're looking for EU sa ngayon sa mga gusto magtrabaho sa piggery dito sa Hiring mga may sila, hiring. hiring pero ano siya, may mga nandito sa EU ang kinukuha nila Okay. hindi sa Pilipinas. Pero alam ko lagi sinasabi nila James meron daw talaga from Philippines na hinahire piggery. Potential resources, go to potential resources sa website nila and then makikita naman nila dun yung job na meron and kuha sila dun and then bali nyo, apply sila. Apply lang ng apply. Ilang naman yun. Wala ako, Malamang, may sasabi pala ako. Init pala sa mga lahat ng OFW, lahat sa buong mundo. Mag-ingat sa mga international scammer. Oh, anong meron? Like, nakikita mo yung mga loan na Yes. dumadaan sa mo. Marami yun yung mga international scammer dito sa buong mundo. Sindikato yung mga napaka-professional scammer ng mga yan. Kasi isang kaibigan namin na scam doon. Gusto mag-loan. Pinoy to Pinoy? Scam sila lang. Oh, Pinoy or okay. Karamihan Pinoy. Minsan, yung isang friends namin na nasa Malta, New Zealand, Dubai, na-scam sila niya mga yan. Iisa lang yan. Alam mo yung apps na kababayan loan, mga ganon. Yung nakikita ko sa Facebook. Dami Isa lang yan, kay Jerome. Lalo na dito sa Ireland, pumasok yan Yung na yan. Okay. Isa lang yan. International scammer, mga professional na talaga yung mga yan. So, anong ginagawa nila? Paano? Kasi once na nag-inquire kayo dun, sasabihin nila na walang babayaran, ganito. Tapos, yun. I-ano mo yung mga passport mo, ganon. Okay. Lahat ng full details mo. Tapos, pag hindi ka doon, hindi ka nagbayad sa kanila ng sasabihin nila na yung magbigay ka ng 10,000 para sa yung kumbaga pang tawag dito, limutan ko na sasabihin nila na magbayad kayo ng magbigay muna kayo ng 10,000 para ma-aprobahan yung loan mo. Ganun. 10,000 pesos? Oo, 10,000. Tapos para ma-aprobahan. Pagka ganun po, wag kayong maniniwala kasi scam yun. Scam yun. Pagka naghihingi na sila ng down payment, mga ganun. Yeah. Scam yun. Tapos sasabihin nila na, kunyari nagbigay ka ng 10,000. Yeah. Sasabihin nila na yung account mo mali. Tapos mag-aayusin namin sa ganitong sa mga kunyari sa mga bangko ganun. Yeah. Syempre magda-down ka na ulit ng sasabihin lang pambayad sa mga IT ganun. Ng 20,000. Tapos hanggang sa paulit-ulit na lang 'yan kasi hindi makukuha yung ilo-loan mong 300,000, 500,000, 1 million. Yeah. Sa kanila. Yan, magagaling yung mga yan So mag-ingat, no? Ingat kayo doon. Oo, kasi nakikita ko nga yun sa Facebook, naglilipanan sila. Pero, syempre, for me, hindi ko na may expect na may mga kababayan na pala tayo na nabiktima. Kasi syempre, yung iba gusto talaga mag-loan. Kung gusto nyo mag-loan, guys, yung mga kababayan natin dito sa Ireland, more likely, magkano kayo? Mag-credit union kayo. Kayo doon. Credit union. Malaking bagay sa mga kababayan sindikato yung mga yun. Lalo pang manghihingi mo lang sila pala ng pera bago ka makapag-loan. Wag. Mahirap po tayo maipagsapal. Wala pong ganun na alam ko, walang ganung basihan. Dapat magbigay ka muna para ma-start. Saka yung magbibigay sila ng details nila, mga agent na yan. Gumagamit sila ng sariling yung ibang mukha ng tao. Ang galing nga, may passport sila, may national ID ng Pilipinas. Pag pina-check mo sa Pilipinas, wala. Hindi sila.
Mahirap pala. Yun, mag-ingat tayo. Salamat sa nasabi mo yun kasi marami Oo. sa atin na siyempre nangangailangan ng pera lalo na magpapasko. Eh, Mm. tignan nyo mabuti at wala pong ganun. Sa mga ano kayo, mga legit na mga bangko dito sa Ireland, kung nasa Kung Ireland kayo. may hihingin na Mm. or tapos gagawa pa yan na ano, yung kunento sa akin ng friends ko na ano, gagawa pa yan ng GC sa Instagram. Oo. Papapasukin ka doon. Kunyari, may ano, may mga pumapasok din na nag-a-apply ng loan tapos Oo. sasabihin na nakuha namin yung loan na kalahating million, 1 million, gano'n. Tapos ikaw na mapapaisip ka, eh. Pero Yes. iisa lang po yun, iisa lang. Mga dami account yung iba. Para ganun. Ano yun, ano, magkakunkuntsaba, Tsaba magkutsaba. sila, oo. Pinapaano lang, Meron nga yung pinapamukha ano, lang. nagpi-picture pa sila tapos nasa bangko sila, gano'n, nakuha ko na tira. Wag po tayong ganun, guys. Mag-ingat tayo sa mga ganun, guys. As I said, Lalo mga na, ganyan scam. lalo na ang hirap kitain ng pera dito sa abroad, di ba? Opo. Advice lang namin sa inyo. Tignan niyo muna mabuti, legit check niyo siya. Pero kung ako sa inyo, huwag kayo sa mga ganun. Yung mga bangko na meron tayo dito sa Ireland, yun ang puntahan niyo, wag yung mga ganung bagay na bigla-bigla na lang nag-appear sa Facebook or sa kung ano mang social media. Mag-ingat po tayo at baka kayo rin is maisahan, di ba? Ito guys, sabihin ko lang may nag-message sa atin, may nagtatanong, Lods, may caregiver hiring na po ba ulit? Hiring, yes po, meron po. Actually, meron tayong kilala na naka-hire ngayon dito sa Ireland. Lahat po ng details ay message nyo na lang po ang Buoy Ireland. And marami na rin akong marami na akong CV na nakuha. Basta mag-message po kayo sa Buoy Ireland at sabihin ko po yung buong detalye dito about sa hiring sa caregiver. Marami kasi nagtatanong sa atin since naman sa TikTok mo, most of the time TikTok pinakita ko nga na nagtatanong sila. TikTok, ang dami mga scammer din dyan. Syempre marami scammer. Kahit saan ka puntang social media, ang daming scammer. Pero syempre, mag-ingat lang tayo. Ito nga, basahin ko lang. Sobrang dami natin kalawat kanan yung ating message, 88 request ko na, hindi ko pa nabubuksan sa namin. So, pero para-paras lang iba. Iba ito, may mga Pinoy, may mga taga Maldives, may mga taga France. Maraming naghahanap ng work. Yun. So, iba sa ticket, ganyan. Ito may mga nagtatanong din katulad nito. Hello po, ask ko lang po sana kung magkano magagastos kapag nag-apply as a cleaner sa Ireland. Presently working po ako sa Israel as room attendant and more than 3 years na po. Well, ito nga sinasabi ko na minsan kasi ang Ireland kasi hindi naman basta-basta. Hindi tayo kasi ang Ireland kasi hindi kumukuha ng mga gantong skilled worker. Depende sa employer. Skilled worker kasi hinahanap nila. Ilang beses ko na sinabi guys na more likely yung mga nasa healthcare assistant, healthcare sector, nurse, nurse, caregiver, mga engineer. Yung mga ganon ang hinahanap nila. Hindi po yung mga parang, alam mo yun, hotel, cleaner, hairdresser. Hindi po ganon ang Ireland. Unless, nandito na kayo sa Ireland, yun, pwede kayo kung nasa stamp on kayo. Pwede rin sila pumunta sa indeed.ie. Yes, yun, Indeed. Lahat yun. Legit yung agency doon. Yes, legit ang agency na ang Indeed at yung jobs.ie. Yan, sinasabi natin sa lahat yan na mini-message natin na if you're looking for that kind of job, you can search Indeed.ie and jobs.ie. Sila rin po yung mga rito, legit na nagbibigay ng job. Ando rin yung mga mga hiring, kung ano yung gusto mong trabaho, nandun lahat. Yes, tama. Nandun lahat, makikita nyo, masa-search nyo lahat yun, lahat ng information makikita nyo doon. And then, may mga encounter with Jerome, maiba. Yung isa, siya, yung isang tropa ko dito sa Ireland. Tinanong ko siya kung saan siya nag-apply. Sa Indeed lang, nag-try ako doon. Pero, una nga nagdududa ako eh. Pero wala siyang hinihing, walang hinihing pera kahit piso. Ano siya, kasi dito yung nag-x-ray. Anong tawag dito? Nag-x-ray dito ako, Jerome. Ano tawag dito? Radiographer? Radiographer. Yes. Yun, doon galing sa Indeed. Galing siya Indeed. And natanggap naman siya.
Yes, totoo 'yun. Totoo naman na nandun na sa Indeed. Yun nga, pare-parehas lang naman 'yan, yung ibang agency, pare-parehas lang 'yan and talagang lahat siya babaksak din kasi sinasabihan din yung mga 'yan na kung meron dito, yun dun sila nagpapaano, hiring kumbaga. So, yes, yung mga gano'ng bagay, 'pag may mga question kayo guys, question niyo lang dito kasi yun nga, ang hirap kasi sagutin lahat kapag mine-message ko lahat. Kaya minsan sa TikTok, nagla-live tayo, dun ako nagsasabi na anong ano siya, anong mga kailangang requirements, ganyan. So, sinasabi ko na doon na mismo sa live. Kasi mahirap kasi isa-isahin ko. Isa-isahin ko Live kaya ba minsan tayo di ko sa, na sa Facebook ngayon? o Facebook, yeah. Kaya Lahat. nga tayo minsan nagaganito kasi may mga nagtatanong. Actually, sinisimulan natin yung live ngayon. So, hopefully, pag may time siguro si attorney, siguro meron tayong part 2. Siguro dito tayo sa Violet at ano natin, 'di ba? Question and answer with attorney, ganyan. Pwede natin ano yan, i-entertain ulit si attorney with us sa live. Sa mga katanungan nyo, kung may mga job tayo dito na pwedeng ano i-plug yan, i-plug natin dito, 'di ba? Para makatulong tayo sa iba. Ayun. Pero hindi ito since day one sinabi natin na hindi po kami agency guys. Kasi iba nagtatanong pa rin. Ano po agency niyo? Saan po yung agency niyo? Hindi po kami agency. We're just sharing lang po yung mga information galing from mga legit na tao, legit na mga places na sinasabi nila, which is ito yung ginamit nila sa podcast as our guest. So, yun, share lang natin yung sa kanila. So, yun yung mga bagay na na dapat malaman nila. Pag nag-live kami, sige ulit, hopefully, i-ano natin, i-plug natin yung kausapin natin si attorney kung pwede siya sa ating next live kung gusto mo ng mga tao. Nandiyan ako pag live na. Oo, pag nandito ka. Punta ako I-live dyan natin. pag free time. Oo, live natin to, kasama ka ulit, and then yun, usap-usap tayo katulad ng ginagawa natin dati. Mag-iipon tayo ng mga questions ng mga tao and then mag-iipon tayo ng mga sagot at yung mga pwede nyong applyan na mga places. Pero yung isa sa mga next na goal talaga natin since naman is yung makausap yung mga agency na rito. Hindi lang din sa Ireland, yung mga agency sa Pilipinas Maganda may din. employer na tayo kausap para Mas maganda yun kung may employer tayo kausap. i-plug natin. Oo, Or agency. sana may employer talaga na kumausap sa atin, no? Tapos yun, yun yung magiging live question and answer kasama yung employer. So, mas maganda yun. Or kung sino man yung agency na nag-hire, makausap natin katulad nito, pwede natin silang tanungin in the other end, di ba? Tapos, share lang ang lahat sa kanila, di ba? So, yun. Jay, meron ka pa ba gustong i-sabihin, i-shout out bago tayo magtapos? Ayun, shoutout ko lang dyan yung mga true friends dyan sa Kaban. Kita-kits tayo. Magkabay tayo. True friends. True friends. Bakit may fake friends ba? Yan. Namimiss na daw nila ako Yun. Kita-kits tayo dyan next time, guys. Ayun. Next time, ano kayo, punta ka daw, bisitahin mo naman daw sila. Bisitahin mo sila next time sa Kaban. Tagal ko na rin, actually, kailan ba pumunta sa Kaban? Saka pumunta lang ako sa nanay ko Doon lang ako pumunta Hindi mo ako pumunta sa iba. Pero ilang ba gusto mo i-shoutout? Yung mga bago mong kaibigan dyan sa nursing home nyo. Hiring ba yan? Hiring ba yung nursing home nyo o wala? Just in case lang. Wala pa naman sa Wala. Jerome. Wala pa. Actually, bago tayo matapos pala, meron si Rafael, yung kilala mo, ano mo yun, kabro mo yun, Rafael. Tarap. Kasi may sinasabi siya sa HCA community dito sa Facebook, hiring. Message lang daw siya. HCA. So, I think they're looking for HCA right now sa lugar nila. So, kung nandito kayo sa Ireland at meron kayo yung proper stamp ng Garda to work, and then, siguro, usapin nyo kami dito sa Boer Island and then i-direct namin kayo kay Rafael at sa nila, nursing home. Saka, kung gusto nyo mag-aral ng FITAC level 5, message lang kayo dito sa Ireland. Ayun, yun. College. Oo. Yun, message natin si Jay or kami sa Boer Island and then i-direct natin kayo kay Jay kung ano yung pinusukan niya and then magkano yung fee and then kung anong module, 'di ba? Then may mga na rin ba, yung mga sagot, may mga yung mga sinulat mo baka pwede mo i-share sa akin. Ayan. Notes, yung mga notes, 'di ba? 'Yun. Meron pala talaga. Mag-brief namin yan. Ayun. Assignment ko.
May assignment. Dami. Oo. Yan, guys. Ayun, baliktad. Yun, ang dami, guys. Kayo na bahala. Yan, brief cover daw ng learner record. So, marami. Marami kayo pwede palang iyan. May mga demonstrations, mga ganun. Yun. Yung mga ano, Kaya yung, yun, kaya kung kaya yung mga ako exam, nababalik na rin. yung mga exam na answer mo, ano na lang, pakibigay na lang din. Pwede. Pwede rin tayo gumawa ng assignment. Ayun. Yun, di pala. Hindi, ano Pwede lang, rin tayo mag-share. mag-share. Oo. Pero syempre, mas maganda sila gumawa nun. Magbigay ka lang ng information. kung ano yun. Mag-share lang ng konti. Ganun. Yeah. Yeah. Yun, guys. Yun lang. Wala ka na ba iba? Yes. Shoutout na. Mga true friends. Wala naman ako, Jerome. Kita-kits tayo ulit sa susunod na episode din sa Wireland. Palagi ko next episode natin, November 7 na yung magkikita-kita tayo. Yun na yung, I think, kung pupunta saka sana, magdiretso na yung clothing ng Buhay Ireland. May nag-order 20 pieces. Sigurado ka? 20 pieces. Saan tayo kuha 20 pieces? Sana may kumontak sa atin na printing service. Para doon na lang natin yan. Pero baka naman, Kuya Jerome, baka meron dito yung sa Ireland na lang siguro tayo magpagawa. Or pwede rin sa Pilipinas na nag-print dyan. Yeah. Na kontakin ng Buhay Ireland tapos collaboration na lang. Actually, kung meron naman kasi almost the same lang din yung price eh. Papadala mo yung shipping fee, ganyan, mahal din. Kaabot ka rin ng presyong mahal, ibig sabihin. So, why not dito na lang sa Ireland? Hindi lang sa harap yung tatak na ito, guys. Nasa likod din. Meron. Sa likod ka. Ayan. Nakita mo Ireland. Yan. Yun yung likod. Yan. Nakita. Salamat sa model. Yun yung Ireland. Basta yan, November 7, kita-kita tayo sa Bernard Show, Drum Contra Dublin. Para dun sa Kikichi Nadal. Kikichi Nadal. Actually, ang 5 Filipino bands ang maglalaban-laban. And then si Kikichi Nadal. Good luck sa lahat, guys. Si Kikichi Nadal ang special guest and judge ng gabing yon. And makikita si Kikichi Nadal sa mga nakakaalam sa kanya, sa hindi pa, ito yung pagkakataon nyo. €25 po ang ticket. And sa November 7 yung Kikichi Nadal. But I hope na makita-kita tayo doon and nandun tayo para rin tayo mini podcast sa mga kababayan natin sa November 7. So hopefully we see you all there. Pag nakita niyo po ang Buhay Ireland, guys, kaway-kaway lang o shoutout lang kayo sa amin. Lapit kayo. Hindi kami nangangagat. Mabait po kami. Sama lang po kayo sa amin. Mag-plug kayo, mag-shoutout kayo. Ila-live na natin siguro yung natin yung live na. Oo. Wala bang copyright yun? Kasi may magaling talaga pagtugan dun eh. Hindi ba yung lang, yung part lang na before ng mismong event. Doon tayo magla-live. Pero yung live na hindi natin ilalab yung buong nangyayari na kantahan from the band. Mas maganda pumunta sila doon para makita nila yung nangyayari sa event ng Filipino event dito sa Ireland. Yun lang siguro ang natin sasabihin natin. Pero maraming salamat, Jay, sa araw na binigay mo. And sa mga hindi po nakapanood to, mamaya naka-replay naman to sa Facebook natin. Episode 51 na po to. So hindi na po ako Niyan. Hindi na tayo mag-release. Ano yan? Ay. Yan, hindi na tayo mag-release. Ano ba nakalagay? Basta hindi na tayo mag-release sa Thursday. Ito na yung i-release ko para tipid ako sa editing. So, sorry, airplay nyo na lang to. More on lives na yata. More on live na yata itong Buhay Ireland. May mga naman, may mga time naman tayo na nag-live talaga tayo pag weekend. Kasi bank holiday kasi ngayon din sa Ireland, kaya kami. Happy Halloween pala sa lahat. Lapit na, yun. Halloween. Kita-kits talaga sa Kita-kits talaga. Kita-kits tayo sa November 7, Kikichi Nadal. 7 o'clock. Guys, 7 o'clock. Naka-line up dyan. Yun. Bago tayo, ano pa ba? Fruit juice, sino pa ba itong mga to?
Very nice. And actually may mga ano ba yun? Mga pangalan na, hindi ko na ba? Choi. Tapos may dalawa pa eh. I can't remember. Taga Belfast sila. At meron isa pa, hindi ko na matanda ko sinong band na yun. Pero they're all good bands. Nakikita ko na, and then supportahan natin yung mga Filipino, artists dito sa Ireland. It could be the start of a new era na kasiyahan katulad nito. And yes, gusto ko lang bago tayo mag-end, gusto ko lang pasalamatan lahat ng sponsors natin. As I said, sponsors natin, number 1 yung Kabogchi. Lagi si Kabogchi nandito. Si Kabogchi, baka naman. Nakakamiss din yung manini Kabogchi. Mga loto ni Kabogchi. Yeah, for now, longganisa kami. Sa longganisa kami bumabawi. So, longganisa ni Kabogchi. Tosino, yan. Tapos, si Ate Myla ng Pain and Rehab sa Nays and Newbridge, lagi yan. Lahat ng mga sports athletes, Filipino and non-Filipino yan. Sila yung pinakamagaling na physio therapy dito sa Ireland. And then, meron tayo yung Salad Master na Exquisite Eagle. Yan, sila Ma'am Dulce and Sir Rhett. Yan, Tap, baka naman. Yun, Tap. Hindi mawala ang Tap. Yun, Tap. A major sponsor din natin ng Tap ke Boss Brian Surla. Yan, siya ang ating major sponsor ng Tap Send. So, kung gusto niyo magpadala, Tap Send lang, 0 fees, fast transaction and very good rate sila. Basta lagay nyo lang Buhay Ireland sa inyong promo as your promo code bago kayo mag-check out. And then para makuha kayo ng €15. Sabi ba yung Jerome? Club Asia Travel here. Kasama na rin dito. Club Asia Travel. Hindi pa. Pero sana marinig nila. Club Travel. Club Asia Travel o Club Travel? Club Travel Asia yata. Yung mga Pinoy? Ito ba yun? Or ibang? Bakit Club Travel? Sinasabi mo? Suki tayo dyan. Ayun. Saka mabait sila. So yun, baka Club Travel sinasabi mo na mga Pilipino na hopefully Club Travel. Yes, hopefully Kuya Marvin at yung mga team ng Club Travel. Baka pwede nyo kami bigyan ng something para sa mga kababayan natin, discount yan. Pag-usapan natin yung Club Travel. Yan. Sa kabilang Ticket siya pala kung uwi ng Pilipinas. So malaking bagay yan sa mga kababayan natin na mga discount na yan. Malit man yung bibigyan yung discount pero malaking bagay yan sa mga kababayan natin dito sa Ireland, sa mga bago at luma na nandito sa Ireland. Malaking bagay ang magkaroon ng discount, di ba? So Club Travel baka naman. And then syempre meron pa tayong MLG Production. Yan sila si President ng Triskelion, si Adrian at si Mel. Yeah. Sila ang ating mga partner collaboration dito sa Buhay Ireland. So lahat ng mga event na darating guys, abangan nyo because of them. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganitong ideas sa mga darating na mga event, cinema or Filipino event here in Ireland. So abangan nyo marami. As in talagang marami guys. Promise. Hindi ako nagsasabi lang dahil gusto ko lang sabihin para maano kayo. It talaga nasa pag-uusap na namin na kwento na sa akin. So marami pwede ko yung abangan dito sa Ireland galing sa MLG and Buhay Ireland guys. So yun, maraming salamat. Kung may nakalimutan ako, pagpasensya nyo na. Basta alam nyo na yun. Episode 51 na to. So season 2 more likely. So thank you so much for your support. Walang sawang suporta guys sa Buhay Ireland. Till now, nandiyan pa rin kayo. Dami nating mga legit na followers and supporter here sa Buhay Ireland. And yes, Spotify, guys. Spotify. Huwag mawawala. Please follow and share. And subscribe. Subscribe. Comment na rin. Comment ka na rin kayo. Yan. So, TikTok namin, guys. Social media natin, TikTok. Follow nyo kami sa TikTok. Marami kayong mga makikita job na meron sa TikTok na wala sa Facebook. And Spotify, guys, nag-upload naman ako kahit paano. Medyo mahaba-haba nga lang. Yung mga recent upload, hindi ko pa nalalagay. Pero at least meron na sa Spotify. Ano ba? Instagram, follow our Instagram. Not many, pero hindi naman ako ma-Instagram. Pero at least meron tayong Instagram. And Facebook and YouTube. YouTube, guys. YouTube. Subscribe kayo sa YouTube namin. Kasi lahat na nakikita yung mga bagong episode sa YouTube namin nilalagay. So, watch it. Yun. Maraming salamat, Jay. It's been pleasure. It's been a pleasure na nakita kita ulit ang nakasama dito sa Buhay Ireland. Parang basic, back to one.
Di ba? Ganun yun. Pero nag-upgrade lang tayo talaga this time. Dati kasi wala pang clothing eh. Ngayon meron na eh. Oo, Saka meron ka ng background na may banner mo dyan sa likod. Kailangan na natin, pangit naman kung wala tayo lagi background, puro na lang likod, wala man lang ano. Pero darating talaga tayo sa time na magbabago lahat. Dahan-dahan, importante na nakapagbigay tayo ng information sa lahat. Yun ang importante, di ba? So yun, hindi na kita istorbohin. Alam ko marami ka pang ginagawa at baka nag-aaral ka pa. Thank you for your time. And hopefully, we'll see you in the podcast. Thanks. Bye. Hey there, Boy Ireland listeners. Are you enjoying our stories, laughter, and real talk about life abroad? If our podcast make your day a little brighter, you can now show your love and support in a simple way. Visit buymeacoffee.com/BoyIreland today. Whether it's a tip, donation, or even just one coffee, every little helps keep the mics on. Share more inspiring stories and connect our Filipino community here in Ireland and around the world. Thanks, guys.